Hello mga ka-G-Lovers. So, ang gagawin natin ngayon ay ito, wala siyang sound. So, hindi ko natitestingin kasi talagang wala siyang sound. Saka wala siyang indicator light. So, yan ang gagawin natin. So, bubuksan na natin to para makita na natin yung loob. Kunyan? Buray natin. Nung binuksan natin mga ka-G-Lovers ay napakaraming rumi. So alikabok, ang dami niya. Bali lilinisan muna natin to para mas maganda yung pag-aayos natin. Makikita natin yung mga parts nito kung anong pwedeng tinamaan nito. So bali linisan muna natin siya. So nalinisan na natin. So magvo-voltage check muna tayo. I-check muna natin yung voltage. So dito tayo mag-check muna sa may fuse siguro. Ano? So okay, nakauna siya. So meron naman 7.8 voltage papunta dun sa pinaka ano natin, tone control board. So dapat may indicator light yon kasi wala akong nakitang indicator light. So meron tayong 8 volts din. So negative and positive 8 volts. So almost magkalapit lang sa 8 volts. So ibig sabihin good yung supply. So malamang pwedeng sa indicator light, pwedeng sira lang yung lead light niya. So papalitan na lang natin yan. So check natin dito muna sa main amplifier circuit kasi wala tong sound. So check natin. So set natin sa DC. So test tayo ng voltage. Dito tayo sa input, pas papuntang output. Kaya kung nag-arabot mo nyo ng class A, puro original baga yan. Yan, original yan na 6. So inuna ko na pala yung output. 47 volts ang baba. Yan sa baba, original 102. So ibig sabihin, open tong fuse na tong isa. So kasi dito may 102. Yan, ito yung input niya. Papunta dito sa out. 47 na lang. Open. Open yung isang fuse. Dahil sa open yung fuse nito, yung isang fuse, malamang sa malamang, may tinamaan output. Tandaan yun mga ka-G-Lovers. May posibilidad na may tinamaan sa mga output. So ang gagawin natin ay check natin tong mga output. So discharge ko muna siya. So check muna natin yung mga output nito. So habang chine-check natin to, kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and pahit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating video. Bale yung end-to-end yung kinakat natin mga ka-G-Lovers para makacheck tayo. So malalaman natin kung alin ba dito yung sira at machicheck na rin natin yung voltage biasing nito. Minsan, ganitong unit yung nakakatamad. So, makikita mo pa lang parang kalawangin na para nakakatamad, diba? Pero ganyan talaga yung trabaho natin. Kailangan nating patunogin, ayusin natin to. So, i-check na natin kung alin ba dito yung posibilidad na tinamaan.
So, pasensya na mga ka-G-Lovers, hindi naabot ng camera natin yung pag-test natin sa itaas. Kasi kung itataas natin yung camera, hindi na makikita yung tester natin. So, makikita na lang natin dyan sa pointer niya kung may shorted. Meron ako nakita mga ka-G-Lovers, yung sa pinakadulo niya. Medyo mataas yung leak value niya. So, titingnan natin, tanggalin natin para ma-check natin at masigurado natin. Yung C5198 nasa dulo, yun ang tatanggalin natin para ma-double check na rin natin kung talaga ba talagang sira siya o may leak na talaga, mataas na ang leak value niya. So makikita natin yan, tanggalin natin to. Yan, tanggalin muna natin. Tapos itis natin ng analog at ng digital para sigurado. So medyo mahirap lang siyang tanggalin mga ka-G-Lovers. So ayan na, malapit na. So natanggalan natin. So pwede natin tong i-check. Check na natin. So ayan na yung ebidensya mga ka-G-Lovers, shorted. So shorted na to, kaya pala pumutok yung fuse. So bali ayan na mga ka-G-Lovers, shorted na talaga siya. So bago tayo magpapalit nito, kailangan mo-voltage check muna natin. Pag abnormal yung voltage biasing nito, ay re-recheck tayo sa pre-drive transistor niya, mga resistor niya, at lahat na nandyan sa drive. So i-check natin yan. So pwede natin tong lagyan ng fuse na bago kasi safe na yan, kasi inalis na natin yung shorted. Tapos i-voltage check muna natin. Pag okay yung voltage biasing natin, ay pwede na tayong kumabit ng bagong output transistor. Pero pag hindi pa, recheck tayo. Hahanapin natin kung anong dahilan ba't abnormal yung voltage biasing nito.
So, bali, napapakinggan nyo, may konting rattle yung relay niya. So, nag-switch on naman. So, pumasok na yung ano natin, yung 102 volts sa secondary ng ano natin, ng fuse. So, wala siyang voltage biasing. So, 0, 0. So, ayan. So, naku po. So, mahabang pagtitest na naman ito. So, wala siya. Pero may voltage siyang pumapasok, di ba? So, meron tayong 102 volts na pumapasok. So, ibig sabihin, dapat may voltage na rin to kung good yung voltage biasing nito. Sa itaas ay okay. Ba't kaya ganon? Yung tinanggalan natin ng output transistor na nakuha na natin na shorted ay good yung biasing. 0.3, 0.4. Kita nyo? 0.3. Ba't kaya ganon? Oh, 0.4. So, ibig sabihin good yung kalahati. Pero ba't nasira yung output? Malamang sa malamang ganito yung senaryo niyan. Naiisip ko mga ka-G-lovers. Yung kabilang channel ay pwedeng basag na yung tunog kasi abnormal yung voltage biasing. Wala na siyang voltage biasing. Abnormal yung sound. Kaya ang ginawa siguro ng may-ari nito, yung sa kabilang channel na speaker niya, nilipat niya dun sa kabila na good. Di naging mono na siya. Na pero sa siguro, kaya siguro na sira. So ito, nung binuksan natin, meron tayong nakitang jumper na sa relay. So aalisin lang natin yan, jumper na yan. Malamang sa malamang kasi napakinggan nyo naman, nag-rattle yung relay tapos nag-switch on. Baka sira lang yung relay. Kaya siguro ginamper to ng naunang technician. So, malalaman natin yan mamaya. Pag napagod natin yung biasing, ganun pa rin yung relay. Malamang sa malamang, sira yung relay. So, papalitan na lang natin yan. Yan na yung pinakamadali natin na gagawin. Yung pagpalit ng relay dyan. So, bago ang lahat, ito muna yung importante natin. Mapagod natin yung voltage biasing nito at mapatunog natin. So, tanggalin natin to. Yan. Okay. So next natin mga ka-G-lovers, dahil abnormal yung voltage biasing dun sa kabila, ay titingnan natin yung mga parts na nagdadrive sa kanya. Malamang sa malamang ay pwedeng kinalawang. So tingnan natin. So ganun nga talaga mga ka-G-lovers. Talagang kinalawang siya. Yan o. So, ang gagawin lang natin ay papalitan natin yan. Aalisin natin yan. Palitan natin ng bago. Tapos, test tayo ulit. So, yan kasi yung nagpapasira niyan. Yan o. Kitang-kita naman, kalawang. So, yung may-ari pala nito ay malapit sa dagat. Kaya siguro, madali siyang kinapitan ng kalawang. Tanggalin lang natin to mga ka-G-lovers, yung may mga kalawang. Tapos, i-test na natin yung voltage biasing pag naikabit na natin ng maayos na. So, tanggal muna tayo. Habang tinatanggal natin yung mga parts na may kalawang, kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kong updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na lang ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video, content, ganyan. So, yan, tinatanggalan natin siya. So, bali ito na, nakuha na natin. Meron na tayong nakuha. So, ito yung mga tinanggal natin na may mga kalawang. So, papalitan lang natin yan. So, almost madami yung tinanggal natin kasi delikado rin kasi yan. Katagalan, kung hindi natin yan papalitan, kahit good yan, kalawang, kakapit ng kakapit yan, mauubos din yung paan yan. So, kailangan talagang palitan ng bago.
Next natin ay titingnan pa natin baka may kinalawang pang iba. So bali linisan muna natin yung pagkakabitan natin kasi yung mga butas medyo may kalawang, kailangan alisan natin ng kalawang kasi yan din yung magpapasira sa bago natin. Kakapitan ng kalawang yung mga bago natin dyan, so kailangan alisin ko yung mga kalawang sa butas na paglalagyan natin. Pati itong dalawang kapasitor kinalawang na, so papalitin na rin natin yan. So yun grabe kalawang, so papalitan din natin. Pati yung ibang resistor papalitan na rin natin. So ito, may nakuha pa tayong capacitor na sinasabi ko kanina sa inyo, yung 100 by 16 volts, so 100 UF, 16 volts, dalawa to. So papalitin na rin natin yan, saka meron pa mga resistor na kinalawang, papalitin na rin natin. Dahil naman baga. Iyon. Para hanap-hanap naman kami kwarta. Nakabakal naman ako kayo. Para tuhod sa naman. Ano to? Satellite? Satellite. Iyon. Nagkamarali naman mga ate ko. Hindi tayo nagagamit. Tayo mo nagkadarang ba? Bali, yan yung kausap ko ay yan na yung may-ari, dumating na. So yan yung may-ari. O pag kuya ka na ako, pag saksak ako, ano naman ka nag-power? Pati ba dahil yung saksakan ko kang bike, din, ano ba ka nagkana? Hindi naman hanap na ako yan, dahil na nag-power. Matagalan makustugan ko, niya ako darong kulin niya ako sa buwa pa. Kung hindi na naman niya ako dahil masanang kamuktakan hindi. Rin makuyanan mo. So, kibi ko, hanggang yun yan, sa iba na papakang. Masakit mo dahon na dito, so may lubot. Magabat. Magabat. So, ayan na mga ka-G lovers. Meron tayong nakuha pang resistor na dalawa. So, sana hindi nakaintindi ng sinasabi nung customer natin. Sabi niya, dadalhin niya na daw dito sa Guwa para maayos na. Kasi kung doon pa ipapaayos sa may isa kanila ay hindi maayos, matagal bago maayos. Kasi yung TV nila na may puwet pa, yung CRT type pa ay matagal na hindi pa naayos. So hindi niya naman daw madala dito sa Guwa kasi mabigat. So yan yung sinasabi ng customer natin. Kuya kaan mo. Ano na ako kaya ba tungtong ini? Ayan, sa mga okon.
Gusob. Hmm. Bali, ayan na mga ka-G-Lovers, na ikabit na natin almost lahat na tinanggal natin ng mga parts na kinalawang, pinalitan na natin. Para sigurado tayo, kasi kung iwanan natin na may kalawang dyan, problema tayo kasi babalik yung customer sa atin yan, nasira na naman. Kasi yung kalawang na parts ay hindi natin tinanggal. So, mabuti nang mapalitan yan para sigurado na. Saka hindi na tayo mapapagod na rin. So, check natin yung voltage biasing. So, ito yung pinakauna. So, meron tayong nasusukat na wait lang. So, hindi ko pa yan na resolder pala yung mga ano niyan. Mahirap yan mag-test dyan. Kasi may mga carbonized na. So, 0.3. Good. Pangalawa, 0.3 din. Good. Pangatlo, 0.3. Good. Pangapat, 0.3. Good. So, dito sa channel na to, ay good. So, dati naman yan kasi good. Pero dyan tayo nakakuha ng output na sira. So, dito yung bad kanina. So, check natin. Wow. So, hindi na ko contact na maigi. Nasa point, nagpo 0.2, 0.3. Ang baba. So, baba nga, mababa. Unstable pa. So, baka dyan sa carbonized na kasi yung pinupointan natin. So, 0.3. 0.3 dapat lahat dyan may 0.3 na. So, unstable pa rin. 0.3. Yan, 0.3. 0.2, bumaba siya. So, unstable talaga mga ka-G-Lovers. So, recheck tayo. Ulit. Hanapin natin. So, malamang kasi lahat ng mga pre-drive transistor ay napalitan na natin, ay sa resistor siguro may problema tayo. So, may hindi siguro tayo dyan nakita na may kinalawang. So, nalampasan natin. So, bago ang lahat, i-check ko muna itong mga resistor ng pinaka-final drive natin. Yung 0.25 5 watts. So, yan dito test natin. Yung 0.25 ohms, 5 watts. So, itest natin muna lahat. Tapos, recheck tayo. Bale, good yun. Good. Good. At good rin to. So, malamang sa malamang, yung sa kabila ay good rin yun. Good. Good. So, almost fusible lang kasi to. 0.25 ohms, 5 watts. Good. So, dahil good to, dito tayo magre-recheck sa mga resistor na maliliit. So, may posibilidad kasi may mga kinalawang dyan. Ay, naku po, ito. Ito na yung salarin. Yan, matika. So, nahuli natin si Balbon. So, kinalawang na siya mga ka-G-Lovers. Yan, putol na. So, gagawin natin ay papalitan lang natin yan. Tapos, check tayo ulit. Bali, palitan muna natin yan mga ka-G-Lovers. Pati pala yung mga ibang kasama niya na medyo may kalawang na, ay tatanggalin na rin natin, ay papalitan na natin. So, hindi natin yan nakita kanina ha.
So buti na lang abnormal yung voltage biasing para makapag-check ulit tayo. Makarecheck tayo ulit. Nakita natin may mga kalawang pa pala na resistor na siyang magpapasira niyan. So dapat mapalitan natin yan. So alisin ko muna yung may mga kalawang, palitan natin ng bago. Tapos check tayo ulit. So habang tinatanggal natin to, promote ulit ako ng aking channel. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahitan na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. So ito malapit na. So tanggalin na natin lahat ng may kalawang ito. Palitan na natin. Ikaw makita ka nun. Pero may kita ka na. Pero contact point magiraray. Baka po sa autuhan niya. So napapakinggan nyo, nagsitso na yung relay, kaya lang medyo may delay siya na nag-rattle. So malamang sa malamang baka si Ryan. So nakaranas na ako, ganyan si Ryan. So papalitan na lang natin yan. Basta importante ay mapatunog muna natin to. Maayos muna natin. So 0.3. So kanina okay naman talaga to. So doon tayo may problema sa kabila. So sinisigurado ko lang na it is ulit siya 0.3. Kasi nagpalit tayo ng mga resistor, baka nagkapalit-palit ko yung number, yung ohms value niya, delikado yan. Kaya dapat ma-check ulit to. So hindi nagko-contact na maigi. 0.3 din, good. So hindi ko siya ma-test na maigi kasi medyo meron siyang parang carbonized na tong solda. So lagyan ko muna ng konting lead para ma-test natin na maigi. Yan. On natin ulit. So nag-slide kasi yung multi-tester natin, yung pointer. Kita nyo, 0.3. 0.3, 0.4. 0.4. So dito na yung may problema tayo kanina. So simulan natin. So lagyan ko rin ng solda to kasi nahihirapan ako mag-test niyan. Parang may carbonize na siya. So lagyan rin natin. Yung dati pa kasing solda yan nakalagay dyan. So yung high temp na lead yung ginamit. So yung pinakadati pa yan dyan. Kasi ang ginawa natin, kinat lang natin yung mga output dun, yung mga paa ng output. So yan, nilagyan natin ng solda yung pagtitisan natin para hindi mag-slide at makontak ng maigi.
Okay. Ready? So, testing tayo ulit. Sana gumana na to kasi medyo nahihirapan na tayo. Test. .390. Okay, good. So, pasensya na, hindi nyo makita. 0.3, 90 to, 93. 0.3, 95. 0.3, 94. So, ibig sabihin, good na. So, okay na yung walo natin. So, okay na yung mga voltage biasing ng walong output transistor natin na pagkakabitan. So, ang gagawin na lang yan, yung sinulda natin, nilagyan ko na siya ng, ay wala to, yun nandoon, nilagyan ko ng sulda para yan, kita yung sa konti lang para may matusukan lang tayo ng multi-tester, hindi mag-slide sa kami mga carbonize na kasi yung lead. Boss, manikarap sa'yo mo. So, okay. Dahil na pagod na natin yung voltage biasing, next natin ay kabit na natin yung mga yung mga output natin. Kasi kinat natin yung mga paa niyan. So, ikabit lang natin yan lahat. Tapos, pagkatapos natin ikabit yan, tetest tayo. So, ko yan, USB Type-C ang charger. Garumay ko kan USB Type-C. So, yung mga paa pala niyan, medyo may kalawang na. So, ang gagawin ko na lang ay lilinisan ko para kumapit yung soldering lead natin. So, linisan ko lang siya. Kaya ining flooring na ni mapaklas kang flooring na ni talagang grabe ang ginimiskingan grabe pinirisyo ka kung dito dati. Ang tubig igdi boy miskin dyan sa motor sa PN20 pero nagbabae di pag ano mo yan. So, okay. Naikabit na natin yung mga output. So, i-test na natin siya. Lagyan natin ng speaker. Left muna, tapos right. So, or right, tapos left naman. So, vice versa. So, test muna natin kung may audio test to. Ilang araw bago malubot yung tester mo? Tagal yan. Ha? Weeks yan. Ang ganda ng battery lithium talaga. Polymer. Weeks yan bago mo nalubat. Sadit lang yan Hindi ko pa nag-convert sa kuya. Ko-convert ko tato. Diba? Light. Left lang yan, left. So, ayan na. Both left and right, okay na siya. So, pwede na tayo mag-test nito ng audio. Inputan na natin ng audio. Tapos, pag okay na yung tunog nito, doon naman tayo, i-check natin yung indicator light nito kasi wala siyang power. Yan, left and right. Good na. So, okay na, okay na. So, karabit lang natin to. Kabitan natin to doon sa kabitan ng speaker. Tapos, testing tayo. Pero ang ano niya, bias niya, 0.3. Ang bilis ng pasok ng relay. Hindi, ito yung relay. Oo, nalagatik ko lang. Direkta mo yun, direkta mo. Hindi, ito yung relay. Iwan ko ba't ganyan lang. Direkta siya. May delay siya. Baka sira ang relay. Nakadirekta ng diretso sa loob. Kasi nalagatik pa lang
So ayan na mga ka-G-lovers, nakikita nyo, gumana na siya. So papalitan ko lang ng yung relay niyan. May problema kasi yung relay, pag inon mo siya, parang lumalagabog na agad yung speaker. So ibig sabihin nakakontak na yung sa loob niyan. So papalitan na lang natin yan ng relay. So test ko yung sa indicator light, meron tayong 7 volts. So ibig sabihin good yung ano natin, yung supply. Malamang sa malamang yung ilaw lang yung problema. Palitan na lang natin, lagyan na natin ng lead light. So bali ito, pinalitan ko lang siyang ng lead light, okay na siyang kumana na. Sana meron na naman kayo natutunan sa bago natin yung tutorial. So thank you very much sa lagi yung pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.